Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Amen, amen. And please be seated for a while. And ngayon po ay tayo ay dadako po sa ating pong Sunday School. And salamat sa Panginoon na ngayon pong umaga ay nagkasama-sama po tayo dito po sa loob ng simbahan. Amen? Amen. Amen, amen. Kaya pag alam ko medyo malamig yung panahon, tapos sinabayan na tayo ng mga ulan-ulan. Naku po. Kaya alam natin kung anong klaseng pagyayaya ng ayaw paggising kanina. No? Ito yung tinatawag na umagang-umaga pa lang may laban na tayo kaagad. Amen. Pero salamat po sa Panginoon na tayo po ay nandito ngayon sa loob ng simbahan. And it's good to be here once again. And ngayon po ay since na tayo po ay dadako sa ating Sunday School, ay ang ating pong tema po ngayon pong taon is That I May Know Him. And alam naman po natin, lagi po yung ni-introduce sa atin ang ating mahal na pastor. And ako po yung naniniwala na ngayon taon, sabi niya nga, ay excited siya sa magiging resulta na gagawin po ng Diyos sa atin. Kaya wala tayong ibang maririnig, no, kundi puro patungkol sa personal experience ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya yan po ang ating pong pag-uusapan sa buong taon po na ito. And with regards to that, yan din ang laging mensahe at katulad ng sinabi ng ating mahal na pastor, yan din ang mensahe na maririnig nyo lagi dito sa pulpito ay patungkol sa theology. And hindi lang natin kikilalanin ang Diyos theologically, kundi yan sabi nga ng ating mahal na pastor ay dapat makilala natin siya experientially. Amen? Amen. So are you ready for the service or the Sunday School this morning? Amen? Amen. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo and Sir Al will come and give us the Sunday School this morning. Sige po, tuloy-tuloy tayo. Buksan po na natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 1, verse 1. Okay? Genesis chapter 1, verse 1. Are you there? Amen? Mabilis lang yan. In the beginning, God created the heaven and the earth. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang araw na iyong binigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Sa pribilehiyo na kami ay nagsama-samang muli sa iyong bahay-sambahan upang pag-aralan ang iyong banal na salita. O Lord, tulungan po ako, gigyan po ako ng extra wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, na may aabot ko po sa iyong mga anak, Panginoon, kung ano po yung mensahe na ibinigay mo po para sa kanila, para sa amin, Panginoon. Maraming salamat. At patawarin mo kami sa anumang mga pagkukulang, pagkaksala, ang lahat nito ay aking samot dalangin sa pangalan niyo ng Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong mamupo. Actually, nung sinabihan ako kahapon ng tanghali, sinabihan ako ni Sir Maki. Sabi ni Sir Maki sa akin, Sir, ikaw mag-Sunday School bukas. Huwag ka na magbiro na ganyan, sir. Sabi ko ganyan sa kanya. Pakantahin mo na lang ako. Huwag na lang huwag na lang magsalita o mag-preach or ano pa man. Pero sabi niya sa akin, talaga sir, totoo. Ganun ba? Ano naman nag-isa Sunday School ko? Sabi ko sa kanya ganyan. But ganun pa man, sabi niya, sabi natin mga pastor ay yung existence of God. Ano yung pagkikilala natin sa Panginoon, that God really exists. At based on my personal experience, sabi nga, kilalanin natin ang Panginoon experientially. At nung tinitingnan ko, ang hirap pala nito, napakaraming mga verses sa Bible na kung saan ay pwedeng pag-aralan yung existence of God. So, meron akong katanungan. What makes us believe that something bigger than us exists? What make us believe that something bigger than us exists? Kung titingnan natin, ay of course, ang response natin, kasi ako pa lang, sa akin pa lang, sa buhay pa lang natin, mayroong nag-create sa akin. The way na mag-functions yung mga katawan natin, mayroong architect
Kung titingnan natin lahat sa paligid natin, sino kayang gumawa nito? The sun, the moon, the stars, lahat. Even yung conscience natin, lahat. Everything in this world. So, talagang makikita natin na may mag-create na supernatural being na kung saan yan yung nagko-control sa lahat-lahat na ito. Mayroong architect sa buhay na ito. So, first, today ay pag-uusapan natin about the existence of God through biblical perspectives. Kung ano yung mga sinasabi ng Biblia at through modern times, through the affairs of men. Kung ano yung mga nangyayari ngayon. At ito yung makikita natin to. Makikita natin to, wala tayong ibang gagawin dito kung hindi ititrace natin kung ano yung chosen people of God, which is Israel. Kung paano sila iningatan at sinubaybayan ng Panginoon hanggang sa mga araw na ito, hanggang sa modern times. Simula noon hanggang sa modern times. Kung paano ang God nag-provide sa kanila, that makikita natin doon na mayroon talagang Diyos. Diyos na kung saan ay nagpaplano sa bawat isa sa atin. Nagpaplano sa kanila at ganun din sa atin. Because we created by God, this is in own image, at lahat tayo ay may plano ang Panginoon para sa buhay na bawat isa sa atin. Kung iisipin natin, ang nag-create ng lahat na ito ay ang Panginoon. At yan ang Diyos ko. At yan yung Diyos natin. Napakaganda. So, talagang magpupuri at magsasamba talaga tayo sa Panginoon. Kung talagang didibdibin natin. So, sinasabi doon sa Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and the earth. Sabi rin sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiworks. So, dito pa lang sa Biblia, the Bible declares the existence of God. And even the nature declares the existence of God. God has left signs of Himself in the world so we can know Him even before we read the Bible. God is the supreme architect sa lahat ng ito. Sa lahat ng ito. At nung pinag-aralan ko ito ay na-review ako nung kadikilaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa buhay ko mismo. At ito pala, kung gusto niyo malaman talaga ng in detail ito, enroll in the Philippine School of Scriptures. At nandoon lahat kung paano pinakilala ang Diyos sa atin at kung paano pinakilala ng Diyos ang salita ng Diyos, na yun yung basis natin. God exercises His dominion over nature, humanity, and all circumstances, and even God's event. Dahil nga ang God is the creator of everything, He assumes sovereignty sa lahat ng bagay na ito. He has the supreme authority and control over all creation, governing everything according to His will and purpose. Lahat tayo, ang buhay natin ay control ng Panginoon. Control by our sovereign God, our omnipotent, omnipresence, and omniscient God. At again, kung iisipin na naman natin yun, we have that God. So, we are blessed. We are blessed at tayo ay tumanggap kay Kristo, inaccept natin si Kristo, at tayo ay, we are bound for hell, but God saved us from hell, and with that, we become the children of God. We become the children of God. So, kung titingnan natin, the Bible declares the existence of God, and the nature declares the existence of God. Doon pa lang, ako personally ay convinced ako na there is God, the architect of the universe.
That is the existence of God. Tapos na tayo. Bilis, ano? Existence of God lang eh. Tapos ano? So, yan doon pa lang ay convinced na tayo existence of God. But, himay-himayin natin yung kung paano ginaid ng Diyos ang kanyang chosen people, which is Israel, the Jews. At ito'y makikita natin doon sa battles. At tinili ko lang, may mga certain events, stories in the Bible, and even yung modern times, na kung saan ay makikita natin that there is God, being the chosen people, Israel, ay mayroong God na nag-control sa kanila, at ito makikita natin. At we could convince ourselves na mayroong talagang Panginoong Diyos, na kung saan ay ang kanyang faithful to His promises, to His people, faithful of His promises to His children, sa ating lahat. At ito ay punong-puno ng promises ng Panginoon. At ito ay ina-apply natin, at ito ay kasama dahil tayo ay mga anak ng Diyos. When you hear about ancient battles, what comes to mind about God, about sa pananampalataya natin? Ano kaagad ang maiisip natin pag mayroong giyera at tayo ay Kristiyano? Of course, God's protection, God's guidance, God's deliverance, God's justice. The human frailty, the human weakness, the human limitations, yun kaagad makikita natin. But lahat na ito, sabi nga sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. And that purpose is the plan of God. Sa bawat isa sa atin is the plan of God to His people. First is the Battle of Jericho. The Battle of Jericho. Dito nakikita natin that God shows His existence by fighting for His people. And in the same manner, the people of Israel obeyed God, that leads them to the victory and deliverance. In Joshua chapter 5, verse 13 to 14, doon pa lang, nagpadala ang Diyos ng isang angel at nag-appear ito kay Joshua, and nandoon yung guidance ng Panginoon kung anong gagawin nila upang magapi nila the city of Jericho, the walled city. At sa sinabi nga sa marami na alam natin to, ang sinabi nito, for 6 days ay ikutan ninyo, isang ikot, and in the 7 days ikutan ninyo ng 7 times, and then mag-blow kayo ng sound of the trumpet, and then sabay sigaw, at ang nangyaring anoon, yung wall ng Jericho ay nag-collapse. At dahil doon, the Israel ay nakuha nila yung victory at napasok nila yung wall of Jericho. Doon nakikita natin, this time nakikita natin yun. It's just history. But yung history na yun ay makikita natin na ang Diyos ay hindi niya pinapabayaan ang kanyang chosen people. That there really exists God. That God who controls His people, who controls the affairs of this world. The affairs of this world. And up to this time, yung wall of Jericho ay makikita pa rin natin yan. Nandoon sa Gaza, sa West Bank, sa Israel. At doon natin mapapatunayan na yung, it's just not a story, but a true story. That really, God controls everything during the time. Next is the Gideon's victory against the Midianites, against the Amalekites, utilizing a small army. Dito nakikita natin kung paano ang Panginoon sinamahan at ginaid ang Israelites upang magapi nila
ang kanilang mga kalaban. Sabi nga noon, sa istoryang ito ay, at the start, mayroong 32,000 na troops ang Israel. At sabi nga dito rin sa Judges 7:12, and the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along the valley like grasshoppers for multitude. Like grasshoppers for multitude. And their camels were without number as the sand of the sea side for multitudes. Napakarami ng kalaban nila. At mayroon silang 32,000 na troops. Sabi ng Panginoon, masyado atang marami yan. Baka pag 32,000 to fight that enemy na parang grasshoppers na lang, ini-describe ng Bible sa atin. Sabi ng Panginoon, masyado ata kayong marami. Bawasan natin. So, pauwiin mo yung mga takot. At with that 22,000 yung umuwi. At 10,000 na lang ang tira. To fight that enemy. And then sabi pa rin ng Panginoon, masyado pa rin marami yan. Masyado pang marami yan. I-test pa rin natin sila. Doon sa pag-inom ng tubig, doon sa river. And out of the 10,000, ang natira na lang ay 300 soldiers. 300 soldiers to fight with the Midianites and Amalekites, numbering to grasshoppers for multitude. God deliverance through His people, through the weakness of His people, through the limitations of His people. Dito pinakita ng Panginoon na He is in control. Whatever the limitations, whatever the force, kung gaano man ito kaliit, o gaano man ito kalaki, basta ang God, ang Panginoon ay nandyan, ay assured ang Israel for victory. Assured ang Israel for victory. Sa buhay natin, marami tayong mga pagsubok, but we had a true God, a powerful God, a faithful God. Dito pa, God deliverance dito sa Gideon na ito, God deliver Israel. Hindi through swords. Hindi pa through swords, ha? Hindi sa pagkipaglaban ng mga espada. But through horns. So kung titingnan mo natin, kung iisipin natin, grabe. It's really a miracle. Talagang pinakita ng Diyos kung gaano siya kadakila, kung gaano siya ka-powerful, that He is in control of everything, that we have that omnipotent God. Through horns. Sabi doon, ang sabi ng Bible, at nalaman natin, na nag-blow lang sila ng horns, ang mga Israelites. And then they shouted, at the sword of the Lord and of Gideon. So habang binublow nila yung horns, nag-shout sila ng the sword of the Lord and Gideon's. At ang nangyari doon, na-confuse yung mga kalaban at nagtakbuhan. Takbuhan sila. Ang strength ay like grasshoppers of multitudes. At biglang nagtakabuhan, until that time, hinahabol nila at natalo nila. With that, 300 soldiers. Yan ang Diyos natin. Yan ang Diyos natin na kung saan ay pinaglilingkuran natin. Kung iisipin natin, wala na tayong, ang Panginoon ay ipaglalaban tayo. Ipaglalaban tayo ng Panginoon. And the third example, David versus Goliath. At alam naman natin yun. Si David he is not a soldier,
But tinalo nila the giant Philistine, Goliath. At hindi siya takot. David has that courage because that courage emanate doon sa Panginoong Diyos. Sinabi doon sa 1 Samuel chapter 17 verse 35, David's declaration of who God is. Sinabi dito, then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts. Wow. The God of the armies of Israel, whom thou hast defiled. At alam naman natin na ang arm lang ni David ay sling at sika yung bato. At dito pinakita sa atin, how does faith reframe the odds of the conflict? Yung paniniwala ni David sa kanyang Diyos, sa ating Diyos, ang siyang nagbigay sa kanya ng courage. His faith. Sabi nga, ano yung faith? Kung uupo kayo dyan, buong buhay mo ay inaalay mo sa Panginoon. Parang kung uupo ka dyan sa upuan, pag upo mo dyan, o upo ka na, dahil alam mo na hindi ka matutumba dyan. Yung buong katawan mo ay inilagay mo sa upuan. Ganun rin tayo. Because we have that God, alam na natin, everything within us ay dapat, wala nang alanganin, walang pag-aalinlangan, ay ibigay natin sa Panginoon. Because God, we have that God, omnipotent, omnipresent, and omniscient God that will provide us. These Bible events ay nangyari at nagwagi ang Israel dahil sa presensya ng Diyos sa buhay nila. These are all miracles. The miracles of God. An extraordinary event manifesting divine intervention in the human affairs. In the human affairs. So yung tatlong ano na yun, actually marami pa sa Biblia. Marami pa, but I focus on the three kasi nakikita natin doon. Nakikita natin ang kamay ng Panginoon. Ang siyang nag-guide sa kanyang mga anak. Nag-guide sa chosen people. Sa lahat. During the battles. Sa lahat ng kanilang ginagawa. At yan din. They have that God. And that God is nag-exist noon. At nag-exist hanggang ngayon. At mag-exist magpakailanman. At yung God nila, yung Panginoon nila, ay yun yung Panginoon natin. Kung iisipin natin, ang Panginoong yun, na kung saan, ang kaniyang mga anak, the chosen people, ay kaniyang tinubos, ganun rin tayo. Whatever trials, whatever persecutions, whatever limitations in our lives, just offer it to God. At alam ko, marami sa inyo dito ay naka-experience na rin kayo, naka-experience na rin kayo kung how God delivered you from trials, from sickness, from persecutions. And that is experiential faith. Next is the Israel in the modern times. So, yun yung nakapalagay doon sa Biblia. Stories of Biblia. And until this time, the chosen people ay kinaguide ng Panginoon. Sinabi nga doon sa Deuteronomy chapter 7 verse 6, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Bakit Israel ang tinitingnan, dinidiscuss ko dito? Because they are the chosen people.
at the chosen people, at nandoon yung promise ng Panginoon na from the start ay i-guide sila, ay ikikip sila. Nandoon yung covenant ng Panginoon. Sinabi dito sa Exodus chapter 19 verse 5, "Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my commandment, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine." For all the earth is mine. So they are the chosen people. At siguro mas magandang tingnan natin kung sila ang pinili ng Panginoon, kung tingnan natin kung paano nag-manifest ang Panginoon sa kanila during these modern times. At marami during the wars in modern times. In 1948, during the Arab-Israeli War, ang tinatawag din ito ng War of Independence by Israel. The war, nangyari ito after the Holocaust. Alam naman natin yung Holocaust na yung German ay minasaker o maraming minurder ng mga Israelites, mga Jews, up to 6 million Jews ang minurder nila during Holocaust. It was 1941 to 1945. But in 1948, nagkaroon ngayon ng Arab-Israeli War, a War of Independence, Israel. Ang Israel noon ay hindi pa recognized as a country. Nandoon lang sila. Tagtipon-tipon lang sila doon yung mga tao na yun. Ang war na yun, war against Egypt, Jordan, Iraq, Syria, and Lebanon. Kung titingnan natin, kung ito yung Israel, ang dito na side ay dagat, Mediterranean. Ang dito na side ay Egypt. Ang dito na side ay Jordan. Ang dito na side ay Syria. Nandito yung Iraq, at andito naman ay Lebanon. So ibig sabihin, talagang pinalibutan siya ng mga Arab countries. At during that time, in 1948, yung 5 country na yun ay sabay-sabay na umatake sa Israel. The Jews faced an invasion with 5 established Arab nations. Sabi ko nga, Egypt, Jordan, Iraq, Syria, and Lebanon. The Jews had only, according to sa history, 35,000 fighting men. No Air Force. And then 6 tanks. Mga tangke, 6 na tangke. So during that time, hindi pa nga, ang Israel that time ay hindi pa sila established, ay wala. Underman sila, under equipment sila, so walang-wala. And dito sa 5 na to, yung Egyptian army alone, nakalagay doon, mayroon ang Egyptian army na 40 soldiers. Egyptian lang yun, Egypt lang yun. 40,000 soldiers ang Egypt. Mayroong 135 na tanks at 60 na aircraft. Ang Israel walang aircraft. 8 lang na tangke, 40 yung sa Egypt. Egypt lang yun. Paano yung iba? So kung titingnan natin, some Christian scholars interpret the Israelis' victory. Of course, ang nanalo dito ay Israel. Ang nanalo dito ay Israel at ito yung, dahil sa war na ito, dahil sila ang nanalo, that led to the establishment of the country of Israel. Kaya nagkaroon sila ng, ngayon, Israel now is a country, a nation. So nag-start yun doon. 5 bansa. On all fronts ay inatake siya with that 35,000 people. Israel declared independence in 1948, leading to the formal recognition of its existence as a Jewish state, the state of Israel. Religious scholars view this as a fulfillment of a biblical prophecy. Binla. In Isaiah 11, regarding the regathering of Jewish people.
Basahin ko lang, Isaiah 11, chapter 11, verse 11. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left from Assyria and from Egypt and from Petrus and from Cush and from Elam and from Shinar and from Hana and from the islands of the sea. And he shall set up an ensign for the nation, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together dispersed of Judah from the four corners of the earth. Yun yung sinasabi nila. That regarding this is the prophecy regarding the regathering of the Jewish people. But ang maganda dito, during the war, mayroon daw maraming coincidental na nangyari. During the time ay mayroong prohibitions ng pagsuporta o pagbenta ng mga armas doon sa Middle East. But that time, the leader of Russia, which is si Stalin, Joseph Stalin, binintahan niya ang Israel. At during the time nga, ang Israel ay unequipped. Nung nakita natin kanina. But Russia is a communist country at that time. At binintahan nila ang Israel, at yung shipment ng arms na yun, anyan yung tumulong at nag-equip ng Israel upang maipanalo yung the Israeli war, Arab-Israeli war, or the War of Independence. It's coincidental. Sabi nila, coincidental daw. At during that time, yung mga Arab countries, kahit na all France ay inatake nila yung Israel, but still, mayroon silang divisions. Mayroon rin silang pagbabangayan, yung mga Arab countries. Iyon rin na yung cause kung bakit natalo sila ng Israel. But, sabi nga nila, it's coincidental na nangyari yung. But for the unbelievers, it's coincidental. But for the believers, sabi nga, it's God's providential plan. It's God's providential plan. Back na naman tayo sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. And Israel is the God-chosen people. So nakikita natin doon. Again, nakikita natin yung existence ng Panginoon sa buhay ng kanyang chosen people. Kung paano niya pinoprotect, kung paano niya tinulungan upang makamit, upang ma-preserve sila at makamit yung victory. Second na pangyayari, 1967, Six-Day War. Again, ito na naman, against na naman doon sa 5 na nakapalibot sa kanya. Nakapalibot sa kanya. Ang Israel that time ay mayroon 264,000 Israeli troops against the 405,000 enemy troops. Kung nakita lang natin yun, ano pa rin. Ito ay 6 days lang to na war na to. And then, ang Israel, mayroon na silang, nation na sila. Mayroon silang 300 Israeli aircrafts. Yung air force nila ay medyo force na talaga. Hindi lang puro air. 300 Israeli aircrafts. Against sa enemy, more 800 enemy aircrafts. Marami pala yung enemy. And then, mayroon ang Israel na 800 tanks, mga tangke, against the enemy na mayroong 2,500 na tangke. Overwhelming pa rin yung enemy. Overwhelming pa rin. But Israel has that God, that omnipotent, omniscient, and omnipresent God na tumulong sa kanila. From the start, from Abraham up to the time
nandun yung promise ng Panginoon to His chosen people, to His children. At ngayon, sa atin, tayo ay anak ng Diyos. Kung ano yung promise doon, paman, hanggang ngayon, na yun pa yun yung promise ng Panginoon sa magitan ng Kanyang salita. At makikita natin. That's why marami sa atin experience kung paano tayo ginamit ng Panginoon, kung paano nag-manifest ang Panginoon sa buhay natin in times of trials, persecutions, at even during success or victory. At the end of the 6-day war, of course, nanalo ang Israel. Sabi na naman, it's coincidental ang nangyayari. Dahil yung Air Force, on the first day ng event, ay ang Israel ay nagpalipad sila ng kanilang Air Force. Inunahan nila yung Egypt, na mayroong 400 plus na aircraft. At nung papunta na doon yung mga planes ng Israel, yung Jordan, na-pick up yun ng Jordan. Kasi nandito nga yung, kung ito yon, nandito yung Egypt, nandito yung Jordan. Pang papunta doon yung plane ng Israel sa Egypt. Kasi Egypt yung medyo malakas na country. Na-pick up ng Jordan. Tapos ang Jordan ngayon, binato nila ngayon doon sa Egypt yung information. But, according to history, a day before nung attack na yon, ay binago ng Egypt yung code, yung signals. Binago nila na hindi nila na-relay doon sa Israel, sa Jordan. At yung information na binato ng Jordan ay hindi natanggap ng Egypt. Hindi natanggap eh. Coincidental daw sa mga hindi naniniwala sa Diyos. At with that event, ay na-crippled ang Air Force ng Egypt, so with the Syrian, at doon pa lang, at 6 na airfields ang na-destroy ng Israel, at 400 plus na aircraft ng Egypt ay hindi na nakalipad at hindi na nagagamit yung Air Force nila. Coincidental? Sabi, coincidental. But for God's people, it's a miracle. That God controls everything. That God controls everything. Mayroon din sinasabi doon sa yung 800 tanks ng Israel against 2,500 tanks ng enemy ay pumunta doon sa Egypt, nag-ooperate. But sabi nila, mayroon daong mga unseen forces na maliit lang sila, unseen forces doon sa mga enemy na nakikita sila, kaya nag-withdraw yung mga kalaban. Sabi nila yun. It's coincidental. Mayroong maraming mga shells, yung mga explosives, or yung mga shells ng mga canyon or mga tangke na hindi pumutok. And with that 6-day war, ay nanalo ang Israel. Not because of their strength, but because, and I do believe, that because they have that God, that omnipotent God, na naggagabay sa kanila. And at the end of the 6-day war, Israel gained control of Gaza Strip and the Sinai Peninsula from Egypt, the West Bank east of Jerusalem from Jordan, and the Golan Heights from Syria. After that 6-day war, Israel gained 67,000 square kilometers of land with that 6-day war alone. At na-triple yung from 21,000 square kilometers yung kanilang
yung lupa ng Israel ay nagiging ngayong 88,000 square kilometers dahil lang doon sa 6-day war na yun. At doon makikita natin yung kamay ng Panginoon. The existence of God from the start up to the present time to His chosen people. The existence of God from the start up to this present time to us, His children. If we have that God to ourselves, if we have that God, wala na tayong hahanapin pa sa buhay natin. Buhay natin. And sa ngayon, nandiyon pa yung Israel, nandoon pa sila, nakikibaka pa rin sila, marami pa rin against the Arab, nakapalibot sa kanila. But I do believe, God, in His perfect timing, Israel ay mananatili. Of course, sabi nga doon sa binasa natin kanina, that now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be peculiar treasure unto the above all people, for all the earth is mine. If ye will obey my voice indeed. Marami ring makikita natin sa Bible, marami ring mga exploits ang Israel na kung sila ay natatalo. At dahil yun, hindi nag-o-obey doon sa salita sa Diyos, sa covenant nila sa Panginoon. At kung titingnan natin, ganun rin tayo. Ganun rin tayo. Ganun. Nakikita natin yung paano iningatan ng Diyos ang chosen people from the past up to the present dahil sila ay nag-obey sa Panginoon at mabasa natin maraming beses, nakikita natin sa Bible na natalo rin ng Israel, sila ay pinarusahan ng Panginoon dahil hindi sila nag-obey. At doon pa lang sa ating sarili ay makikita natin. We have that wonderful God, we have that powerful God na nagsusuporta sa akin. Wala nang iba, kundi we should obey God. We should obey God. In my personal experience, kung paano nakita ko yung existence ng Panginoon sa buhay ko, in one experience alone, it was during when I was the commander of the Naval Special Warfare Group way back in 2016 and 17. The Special Operations Group. Iyon yung mga Navy SEALs na tinatawag natin. During that time, it was the first time na sa unit na inaalay ko sa Panginoon ang unit. Because I believe God will protect my personnel. At during that time, ay napakaraming giyera. Nandoon pa yung mga Maoti group, nandoon pa yung Abu Sayyaf group, nandoon pa yung MILF, MNLF, INPAs, lahat-lahat nata. Nandoon during that time. Maraming labanan sa Hulo, maraming labanan sa Tawi-Tawi, maraming labanan sa Basilan, may labanan sa Zamboanga, may labanan sa Cotabato, Maguindanao, may labanan sa Surigao, may labanan sa Bohol, may labanan sa Palawan, may labanan sa Norte, sa North. At kasama doon yung mga tao ko. At sinabi ko doon sa mga tao ko, pinaasabi ko sa kanila that we have that God. We are trained. Sabi ko, lahat tayo ay trained. Sa atin dito, mayroon tayong kanya-kanyang skills. We are trained. But sinabi nga doon sa Proverbs chapter 21 verse 31, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Well-trained sila. Well-trained sila. So maraming labanan. Even the Marawi Siege. Mayroon isang yung start ng Marawi Siege na nandoon umatake yung mga tao, isang iskinita. Malayo pa lang, nandoon yung ito yung iskinita, dito sila nag-approach, nandito yung target nila. Habang pa-approach sila, binabakbakan na sila. At with that
if I'm not mistaken, 4 kagad ang patay. The joint operations, Army, Police, at mayroon pang Air Force at saka Navy. Nandoon sila. 4 kagad ang patay, and then mayroong mga sugatan. Kinikwento ng tao ko, sabi niya, "Sir, mayroong tumama. Tinapunan kami ng grenade. 2 sila, hinaharap nila yung grenade. Ang ginawa daw nila, nilumingon na lang sila. Para at least man lang daw, ma-preserve yung mukha. Kung sila ay mamamatay. Sila ay mamatay. But ganun pa man, hindi pumutok yung grenade. Hindi pumutok yung grenade. At yung mga na wounded, ay sila pa ang nag-extricate doon sa area ng labanan. At from the start, sinabi ko sa mga tao ko, kailangan ang lahat ng operations natin ay kailangan idulog natin sa Panginoon. At dahil doon, nagkaroon kami ng battle cry. Nagkaroon kami ng verse, a unit verse. At ang unit verse namin ay Romans 8:31. What shall we see? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? We have that omnipotent, omnipresent, omniscient God. Our God exists. At yun yung naging battle cry namin. At lahat yan ng tao ko ay alam yun. Lahat ng unit alam. Before in any operations ay mananalangin. At before in any operations ay tatawag sa akin, "Sir, mag-ooperate na po kami." At doon ay inaalay ko sa Panginoon, ang church na ito ay katuwang ko sa pag-pray para doon sa mga tao ko. Para doon sa mga tao ko. It's just not faith, it's experiential faith. It's experiential faith. At dahil doon, niluhod ko yun. Talagang ang daming ilang beses na niluhod ko. Meron pa isang operations during in Marawi, in Maoti, sa Marawi City, isang operations doon. Mga 3:00 ng madaling araw, 2:00, 3:00 ng madaling araw, tumawag yung officer sa akin. Nag-ring ng 3:00 ng madaling araw, alam ko na yun. Ako rin, kinakabahan ako eh. Nag-ring ng cellphone ko. Nang sinagot ko, "Sir, mag-ooperate na po kami." Sabi niya ganyan. Ganun ba? Sige. Nag-pray ba kayo? Sir, nag-pray naman kami lahat ng inaalay namin sa Panginoon. Okay. Then it's my time to pray also. At nung kininto, after that operation, kininto sa akin ng tao ko, it's a high hill. 3:00 ng madaling araw, naka-skirmisher formation sila. Paganyan sila. Ito yung mga tao ko, ito yung mga ka-joint operations nila. Nung pa-approach sila, binabakbakan agad sila. Ito yung tao ko, yung 3 dito, kiyak agad yun, killed in action. At may maraming yun. So nag-maneuver sila. Sabi ng bata, "Sir, pinoprotektahan po kami ng Panginoon." Sabi niya, "Katabi ko yun, sir. Nandoon yung katabi ko." Yung isa sa nakiya doon in that time. So, nung titingnan natin, maraming operations. During that time, na nandoon ako, yun, I was the commander. Maraming giyera, napakarami. Marami silang operations na inatinan. But during that time, ni isa sa kanila ay mayroong mga wounded, na mga minor wounded, but sa awa ng Panginoon, because of our faith to God, ay wala pong nalagas, wala pong namatay. Wala pong namatay. At dahil doon, at alam nila yon, at alam ng buong unit, na dahil diyon sa pagkilala ng Panginoon, sa pagkilala ng Panginoon, we have that God. If we had that trust, if we had that faith sa Panginoon, whatever trials
kung yung buhay man natin ang nakasalalay, if we had that faith, God, because of His faithfulness to us, God, I'm sure, God will protect us, God will provide everything in us. Because we have that God from Abraham to Moses to Joshua, David, until ngayon, that God exists. And that God is our omnipotent and omniscient God. And that God is what we believe. And we are His people. We are His children. And we are privileged na meron tayong Diyos. At ngayon, ang ating theme, that may I know Him. At dalangin ko, ang bawat isa sa atin, we should focus on that because the more that we know God, the more that we love Him. And the more that we love God, the more that we serve Him. The more that we serve Him. Yan lang po, maraming salamat. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagyat. Tunay na po na ikaw ang aming Diyos that exists from the beginning hanggang ngayong mga times na ito, Panginoon, hanggang sa future, Panginoon, eternal, Panginoon. At kami ay mapalad, Panginoon. We are privileged, Panginoon, at kami iyong mga anak. At dahil doon, kami ay nakakasiguro that you have a wonderful plans for us. At tulungan mo po kami na ito ay panghahawakan natin, that we should focus on you, Panginoon, nang sa ganoon na hindi kami mapahiwalay sa napakagandang plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At lahat na ito ay aking samot dalangin sa pangalan niyo, Anak Jesus. Amen. Amen. A great Sunday school.